Hmm. Magandang hapon, Happy Sabat. Magandang hapon, Happy Sabat. Ang ating schedule, ang ating programa ay pagpapatuloy natin sa hapong ito. Late ang ating pagpasimula. Gawa nung kanina natapos tayo ay 1:00 ng hapon na sa ating service sa umaga. At ngayon ay hanggang 4 tayo ng hapon sapagkat mayroong mga pupunta sa ating bisita. Magbibisita sila mga kapatid natin diyan sa kalapit baryo natin sa Alsam, ang ating mga kapatid. Bisita Iglesia. Kaya muna tayo sa panalangin, Brother Rani Castaños. Ang ating tagapagsalita ngayong hapong ito ay si Brother Abner. Pero bago yon, bago siya magsalita, pauna tayo reporter si Sister Carmen Akar. At ang huling manalangin upang sarado ang ating programa ay walang iba kundi ang ating tagapagsalita, Brother Abner Mariano. At mayroon pa bang magkapatuto? Salamat, Nana. Sige, diretso tayo sa ating pagbibigay ng mensahe ng ating tagapagsalita. Ating bigay ang panahon sa ating hello, nag-start na, mag-aawitan ako. Okay. Seven. Walay din sa yung granite. The Bluetooth device is ready to pair. Seven. Ako nabot yung magawa pang mga advertisement, mawala. Mawala ang kanta. The Bluetooth device is not connected successfully. Sa atin pong pagtugod, atin pong itayo at awitin ang hymn number 7. The Lord in Zion reigneth. Ano pa tugtugod? Ikaw nag-connect? Kaya asa i-connect dito? Dito? Bluetooth. Tinanggal DNN. Ay, share mo. Asa pindutin dito? Ay, mo. Ito? Iba man kasi ang ano dito? Arrangement. 7. Iba ang arrangement. Ano eh? Hindi ko kasi pag-asa na ko pa. Awiton. Ikaw na lang magpatugtog. Itanggalin yung logo. The Tapos na. Bluetooth device is ready to pair. Ilan di ako nakakulit. Lord lang mo nila. Lord in Zion reigneth. Lord. Wala pa? Wala na kami. Connecting. Nag-loading pa.
Bluetooth device is connected successfully. Wala na. Seven. Mm. Sing. Oh God in Zion reign, let all the earth and come before His throne. Oh, great angels, art and voice, oh God in Zion reign, let His angels so and you take glory praise. Our God in Zion reign, and who so great has been, that is so great in His excellence, the mighty sea. Oh, cry His name with honor. Let me stand and wait. Till this land of the shall have His heart to say. Our God in Zion reigneth, whose arms they belong. Oh, and learn how His name forget and fill His heart with song. He made the snow the mountain, and every creature fall. He saw the King of heaven, and crowned Him God of all. So bro, Okay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling naliklohod sa iyong harapan upang kayo ay papurihan at pasalamatan, kilalanin bilang nag-iisa naming Diyos na may likha ng aming buhay at ng sanglibutan ito. Ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, ng Pilias at ng 144. Tulungan po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Habagan kami sa aming kalagayan na patuloy nawa na magbigay ng inspirasyon sa amin ang inyong mga banal na salita habang kami ay naghihintay sa malapit ng pagdating ng aming Panginoon na iyong anak. Maraming salamat po Diyos sa mga pagtugon sa mga pagpapala at pinabigay ng buhay at kalakasan na ito'y pinagkakalog nyo sa bawat isa. Awa, patuloy na ang mga mahal namin sa buhay na makapiling ay gabayan din sila ng mga banal na layo sila sa mga diskas at kapamakan. At lalo na po ang iglesia sa lupang ito, patuloy kaming pangunahan at patuloy na gabayan sa aming araw-araw na panukala sa lupang ito. Maraming salamat po sa pagtugon ng dalangin. Tanggapin nawa kami sa kataasan. At kung paano sa langit, ganun din nawa sa lupa ang iyong kalooban sa mangyari, pagkat sa inyong kaharian, ang kapangyarihan, at sa tayo magpakailanpaman. Amen. support lang tayo. Kasi gusot-gusot tong long sleeve ko. May awitan tayo. Atin pong sunod sa pag-awit ang 436, yung number 436, The Homeland. Alam mo. Four, three, six.
Di na mayroon na. Four, three, six. The Homeland. 436. Four, three, six. Same. The homeland, the homeland is there's starlight in the homeland, I'm sighing for the homeland, my heart will there's nothing that to reach and go. There's nothing in the home to reach and go. My heart is in the homeland with angels fight and faith. There's nothing in the homeland that night waits to rest. The music of the homeland is ringing in my ears. And when I think of homeland, my eyes feel the tears. And when I think of the home, my ears are filled with tears. The moments in the homeland are beckoning you to come. When they get my sorrow in their own way. Oh, dear, they are talking about God bring us all to the land of dying dreams. Lord, God bring us all to the land, thy redeeming love. Wala nang awit. Ano na? Okay. Awit mo siya. Isa man ito na. Teka ha, dali lang. 7-5, 7-5. The wonder of it all. Dali. There's the wonder of sunset at evening. Ano? Ano yun? Wala na sa may dalan. Dara ah. Sabi mo lang. Ano pala? Please? Ito ba mga punuan? Hindi na lagi sa kabalik. Wala naman ko. Hanap lang kayo. Susulat ko lang ito. Ano siya bang English ha? Living waters and tasted by the Lord of sea and sea. Murag na aman na bigas kuan. Living drinking at the spring.
Drinking at the spring of living water. Nandito kayo? Parang andyan ay. Living water? Living water. Ano na? Ano na isa kabalik? Ano, kakita. Hindi ka kakita. Samot man di na makita. Kalaya na kayo. Ay, pwede. Tunay, may rabot ang kopya niyo. Wala. Sige lang. I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I come, where the springs of the living did abound. Drinking of the spring of living water, happy now I am, my soul is satisfied. Drinking at the spring of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing work that path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking of the spring of living water. Happy now I am, my soul is satisfied. Drinking of the spring of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the spring of living water. Happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the spring of living water. A wonderful and bountiful supply. Amen. Maraming salamat, Sister Carmen at Sister, anong pong first name? Alona. Yun. Salamat sa pagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng awit. Kasakto ng konti. Okay. Sorry sa live, sa nagla-live. Medyo nagalaw. Okay, happy Sabat mga kapatid. Patuloy tayo sa pag-aaral ng mga propesiya. Tayo ang grupo na kilala sa pag-aaral ng mga propesiya. Kaya tinawag tayo noon na Prophetic Advent Movement, no? Ang nagbigay ng pangalan na 'yan ay yung ding ating mga kalaban noon. So masasabi natin kalaban kasi laging opposition, ano? Pero sabi ng mga Christ righteousness, dapat wala kayong kaaway. No? So wala kaming kaaway, kalaban lang. Magkaiba kasi yung kaaway sa kalaban, no? So kalaban nang walang sakitan. Pag kaaway na kasi baka nagsusuntukan na yan eh. Oo, pisikalan na. So naglalaban lang kami sa prinsipyo. At yun naman ang nakahula, na ang labanan sa huling panahon ay hindi na sa pamamagitan ng dugo at laman, kundi sa pamamagitan ng mga prinsipyo. Buti inalis na, Brother Rano, yung patayan ng pisikal. Sa Israel lang yan na nagamit. Kasi kung nagkataon, Sister Carmen, marami ng dugo ang dumanak. Ang haba ng samurai ni Brother Arnel. At nakita ko, lahat ng mga sundalo, mapakaaway man yan o mapasapanig ng Diyos, lahat matatapang. Lahat lalaban. Lahat palaban. Kaya magpapagalingan na lang, Brother Rani, di ba?
Kasi kung ang matapang lang ay yung bayan ng Diyos, eh di sana, hindi rin sila natatalo ng mga kalaban nila, di ba? Meron din mga pagkakataon na natatalo sila. So, ibig sabihin, sa isang labanan, Brother Arnel, lahat matatapang, Brother Ani. Lahat kayang pumatay. Lahat lumalaban. Kaya, pagalingan na lang tayo sa labanan na ito. Pero wala nang pisikalan, kundi sa pamamagitan lang ng mga prinsipyo. Yung iba, sabi doon sa nakasulat, yung principalities of darkness. Yung iba obvious na maling mga turo, maling mga aral. Pero yung iba, naglalaban, yung halos kaunti lang naman ang diferensya. Halos wala kang ang makitang diferensya, Brother Rani. Kaya ngayon narinig ko, magsama-sama na lang tayo kasi mas marami naman tayong napagkakasunduan kesa sa iba. Mas marami silang hindi napagkasunduan. Kaso, ang nakahula, sabi, magsasama ba ang dalawa maliban na sila'y magkasundo? Hindi daw po. At ang pagitan lang ng mali at saka tama ay gano'n lang kalaki? Hairline lang. Gabuhok lang. Mga kapatid. Kaya kung papasinin nyo sa amin ng PAM, gabuhok lang ang diferensya. Kaya sabi naman, ba't di pa kayo magsama-sama? Kaunti lang pala ang diferensya. Kaso kasi sa harapan ng Diyos, hindi po pwedeng truth mingled with error. Ang gusto ng Diyos, pure truth. Ang daladala ng kanyang iglesia. Kapag ang dalisay na aral ng Diyos na ibinigay sa kanyang iglesia ay nahaluan na ng kasinungalingan o ng kamalian, hindi na siya matatawag na pure, Sister Carmen. At ikaw ay i-reject na ng Diyos bilang kanyang bayan. Tapos sasabihin pa ni Sister White, ang diferensya lang ng tama at mali, sinlaki lang ng buhok. Sa unang tingin, kala mo walang pinagkaiba. Kasi buhok lang Nakikita mo ba yon? Buhok? Late, hindi ko makita yung buhok. Pero meron palang pagkakaiba. Yung isa, nadaya ni Satanas. Yung isa, taglay pa rin ang dalisay na aral ng Diyos na binigay sa kanyang iglesia. Okay, ngayong umaga, patuloy nating pag-aaralan yung reserbang langis ng 5 matatalinong dalaga. Kaya ang title natin, The Church and the 5 Wise Virgins. Pag-aaralan natin kung kailan ba natupad ang 10 virgins na kung saan naandyan yung 5 wise virgin. Kung kailan natupad at kailan ito natupad. Pero bago yan, nais ko munang basahin itong mga talata na matagal na nating nababasa sa mga nagdaan nating pag-aaral. Ang sabi rito, Great Controversy 649 paragraph 2, in all ages, the Saviors chosen have been educated and disciplined in the school of trial. Sa lahat daw ng panahon, no? Ang mga pinili ng Diyos ay dumaan daw sa edukasyon at disiplina sa paaralan ng mga pagsubok. Tama ba? School of trial, sister? Di ba? Yun ang pagkakatagalog. They walk in narrow path on earth. Sila ay lumakad sa makipot na daan. They were purified in the furnace of affliction. Sila ay dinalisay, sinala. Ano pang ibang Tagalog ng purified? So, dinalisay, sinala, in the furnace of affliction. Ano bang furnace? Apoy. O pugon, di ba? Ng pagsubok. Ibig sabihin, tulad daw ng ginto. Pagka gusto mong makuha ang dalisay na ginto, bawa, nakuha mo yan sa lupa, sa bato. So, ihiwalay mo na yung ginto at bato. Para madalisay pa yan, mapurong ginto yan, dadaan yan sa matinding apoy. Nakakita ako noon sa Paracale, nung kasama ko yung foreigner na nagdo-document ng gumagawa kasi siyang libro sa Sweden, foreigner siya, kung paano ginukuha ang ginto sa Paracale. So, mayroon silang hukay na nilulubugan,
Tapos may hose sila, kukuha lang ng lupa sa ilalim, iaahon, tapos sasalain. Pag sala at may nakita silang ginto, pipiliin nila yon, tapos dadalahin nila sa bahay. Makita mo din yung apoy, matindi. Yung apoy, yung torch, Brother Rani, matinding apoy, ginaganon yung nakuha nilang ginto. Pinupurify talaga. So, ganun ang pagpupurify ng ginto, no? So, ganun daw ang pagdadalisay sa mga anak ng Diyos. Bago ka makaakyat sa langit. Hindi biro. For Jesus' sake, they endured opposition. Sa ngalan ni Kristo, sila ay nakaranas ng opposition, sister? Pagkontra, pagsalungat, di ba? Paglaban. Hatred. Ano ba yung hatred? Galit. No? Nakaranas sila ng galit. Hindi sila ang nagagalit, kundi nakagalitan sila. Calumny. So, tinignan ko kay Google ang calumny. Ito yung parang privation. Yung pagsosolo, pagsasarili. No? Pagsosolo. Yung parang nag-iisa ka lang. Oh. They followed him through conflict sore. So, sumunod sila kay Kristo sa mga conflicts. O yan, mga sugat. Sugat. O mga kaguluhan, conflicts. They endured self-denial. Naranasan nila ang pagtanggi sa sarili and experience bitter disappointments. At nakaranas sila ng maraming mapapait na kabiguan. Ano ba yung kabiguan na tinutukoy dito? Yung dahil hindi ka nagkaroon ng house and lot? Yung dahil hindi ka nagkaroon ng magandang kotse? Dahil hindi ka nagkaroon ng magandang hanap buhay? Magandang negosyo? Magandang karir? Hindi po. Kasi ang sabi nga ng Diyos, yung kayamanan sa sanlibutan, anong sabi ron? Walang kabuluhan sa Diyos. Ano ang tinutukoy dito ng disappointments? Yung mga kabiguan dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Yung mga kabiguan dahil sa pagsunod natin, sa pag-aaral natin ng ating mga kurso. Kung tayo man ay students of prophecy, yung mga kabiguan sa ating mga nangyaring pag-aaral ng prophecy. Sino lang ba ang nabibigo? Di yung nag-i-expect. Di ba, Sister Carmen? Ang kabiguan, papasok lang doon sa may inaasahan. Tapos hindi nangyari. Kaya ang disappointments na to, nangyari lang ito doon sa mga mag-aaral ng prophecy. Na paulit-ulit nagkaroon daw ng kabiguan. Pero, kabiguan nga ba talaga sa harap ng Diyos? O kabiguan lang ito sa paningin ng kapwa-tao? Basahin natin sa CIHS 75 paragraph 3. As the disciples were mistaken in regard to the kingdom to be set up at the end of 70 weeks, ang mga alagad, sabi rito, ay nagkamali, mistaken ang ginamit na salita, in regard to the kingdom to be set up, kaugnay sa kaharian na itatayo at the end of 70 weeks, sa katapusan ng 70 sanglinggo. So, Adventists were mistaken in regard to the event to take place at the expiration of the 2,300 days. Kaya nga, ang mga Adventista din, yung Advent movement noong 1844, were mistaken, ay nagkamali din in regard to the event, yung sa pag-asa nila na mangyayari, no? Kailan? To take place the expiration of 2,300 days. Nabigo rin pala yung mga Adventist noon, yung tinawag na Advent movement, doon sa event na mangyayari sa pag-aaral nila ng 2,300 days. Ano ba yung event na inaasahan nila ng 2,300 days? Jesus will come at the clouds of heaven. Pero hindi nangyari yun. Naghintay sila ng October 22, 1844. Actually, 2 times silang nabigo. Unang pangangaral nila sa pangunguna ni William Miller, nakasama si Sister White, si William Miller galing sa Baptist, Sister White galing sa Methodist, mga protestante sila sa Amerika. Nangaral sila na si Kristo ay darating ng October 22, 1844.
At 50,000 ang naniwala rito at sumama sa kanila. Gaano karami yung 50,000 mga kapatid nung unang panahon sa Amerika? At sangayon doon sa kasaysayan, silang lahat, ang mga ito, o karamihan sa mga ito, ay nagbenta ng kanilang mga ari-arian. Yung tinatawag na selling of properties. Bakit kailangan magbenta? Kasi gagamitin sa pangangaral. Dahil ang kanilang vision, ipapangaral ang mensahe ni William Miller sa buong Amerika hanggang sa Europa. Sa buong mundo. Sa madaling salita. Kasi ano ba ang mensahe ng 2,300 days? Fear God and give glory to Him, for the hour of judgment is come. At ang sabi doon, ipapangaral ito sa kindreds, nations, and tongues. Kaya ang kanilang vision mula Amerika, palabas ng Amerika, ipapangaral nila ang first angel's message. Yung 2,300 days. Kaya nangalo sila, 50,000 ang sumama. Nagbenta ng mga ari-arian. Unang pagtatakda, nagkaroon ng kabiguan. From 50,000, ang sangay sa Great Controversy, ang natira na lang, 5,000. Unang kabiguan. Nagkunta ulit sila, nag-aral sila ulit. Ay, mali. Ang sabi nila, October 22, 1844 ang tama. Nangaral ulit sila, nagbenta ng mga ari-arian para magpatuloy ang gawain. Nabigo na naman. Yung 5,000, naging 50 na lang. Naka-record yan sa mga sulat ni Sister White. Grabe. From 50,000 ang dami nila. Malamang nagkita-kita pa to, Brother Ani. Dahil sa Amerika, noon masaya pag nagkikita-kita, di ba? At from 50,000, naging 5,000, naging 50. At dito nagsimula yung Seventh-day Adventist Organization sa 50 katao na ito hanggang sa lumaki ang Seventh-day Adventist Organization. Ang ngayon, anong sabi rito? Ipagpatuloy natin. In both cases, there was an acceptance of, or rather an adherence to, popular errors that blinded the mind to the truth. Both classes fulfilled the will of God in delivering the message which He desired to be given. Kahit pala, sister, nagkaroon ng kabiguan ang mga alagad sa pagkukunta nila ng 70 weeks at nagkamali rin ang Adventist, yung Advent movement sa pagkukwenta ng 2,300 days, ang sabi dito, both classes fulfill the will of God in delivering the message which He desired to be given. And both, through their own misapprehension of their message, suffered disappointment. Yung palang disappointment na nangyari sa kanila ay sarili nila, sabi nila, own misapprehension. Pero sa paningin ng Diyos, silang dalawa, ang mga alagad at ang Advent movement, ay gumawa ng kalooban ng Diyos. Kaya kahit para nakaranas ng kabiguan ng mga alagad at ang Advent movement, sila pa rin pala ay mga anak ng Diyos. Sister Carmen, dumaan lang sila doon sa tinatawag na School of Trial. At ang sabi, in all ages, the Saviors chosen had been educated and disciplined in the School of Trial. Kaya Brother Ani, kung hindi ka nakaranas ng kabiguan, ibig sabihin, hindi ka dumaan sa School of Trial. Or maaaring, hindi ka nag-aral ng prophecy. Ang linaw, di ba? Si Sir, meron siyang talata na ginagamit na yung daw mga bulaang propeta, kaya daw tinawag na bulaang propeta, ay dahil nabigo sila sa kanilang mga hula. Ang sabi ko sa kanya, nung nagkita kami, paano si Jonas? Bulaang propeta ba si Jonas?
Ayaw pa nga ni Jonas gawin yon dahil ang sabi niya sa Diyos, mahabagin kang Diyos, patatawarin mo sila. Pero pinilit siya ng Diyos. Lumiis nga siya ng daan eh. Nag-iba siya ng ruta. Pero nilunok siya ng malaking isda. Hindi buhaya ha. Sa Pilipinas lang marami yan. Oh, yeah. Dinala siya sa Ninive. Tapos nung nangaral siya Sister Carmen, hindi nga nangyari. Takot si Jonas. Akit siya sa mundo. Nagtago siya sa mga tao, baka patayin siya. So, ibig sabihin ba si Jonas, dahil nabigo siya sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagbibigay ng warning, bula ang propeta? Di ba? Ang tinutukoy na bula ang propeta, Brother Rani, sa Biblia, yung mga nanghuhula na galing sa sarili nilang hula. Ano ba yan? Ano ba? Panaginip nila na hindi naugnay sa Biblia. Ano pa? Yung mga hula na galing doon sa kay Madam Auring o kaya kay Lola, ano yung Bola. Lola Bola ba yun? Yung ano natin, yung maliliit pa yun, yung may kristal na bola. O yung mga hula na galing sa bolang kristal. O yung mga hula na galing sa baraha o sa palad ng tao. Nostradamus? Sino? Ay, naghula ng mga lindol? Hindi ko alam ang pangalan eh. Caldwin, Caldwin. Baldwin, Oo. So, kasi sa tanas kasi nag-aaral din ng prophecy yan. Okay? Oo. Kaya mangyayari doon, dahil natupad, mas paniniwalaan nila yon. Kasi natupad nga. Okay? Itong mga to, yung nag-aangkin mga student ng prophecy, lagi na lang nabibigo. Ngayon, madadagdagan na naman ang pangungutya sa atin. Sigurado yan. At nag-aabang lang yung mga yan. Pero, katulad ng mga veteranong sundalo, Brother Rani, hindi na tayo tinatablahan ng mga ganon. Ayun. Bulaan yun. Di ba? Ang mga, Brother Rani, ang mga veteranong sundalo, mapapansin mo, kung veterano, pag sa bakbakan, military versus mga rebelde, nakatayo lang yan, palakad-lakad, hindi nagtatago. Yung hindi tulad ng mga private, yung mga baguhan, talagang nakadapa. Pero mga veterano, ganun lang yan. No? So doon mo makikita, sanay sa labanan, sa madaling salita. Alam nila yung paano makipaglaban. Okay, so yung kabiguan pala, na bunga ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ay sa harap lang ng tao yun, kabiguan. Pero sa harapan ng Diyos, hindi. Yes, own misapprehension lang natin yon. Pero sa harap ng Diyos, hindi. Bakit? May nangyari naman Anong nangyari? Natupad ang paghiwalay ng trigo at ng ipa. Katulad ng 1844, ano nangyari? Pumasok si Kristo sa most holy place. Nung sa mga alagad, umakyat si Kristo sa holy place doon sa sanctuary sa langit. Ang masama, nang hula tayo, Brother Rani, nang wala tayong maipakitang event na nangyari. So ngayon, kung hindi man dumating o nangyari ang inaasahan natin na iba pang pangyayari sa 21 days prophecy, tulad ng Ezekiel 9, ng nuclear war, ng malakas na lindol, hindi man dumating ng November 3 o November 2, pero may sigurado tayo na nangyari. Nung December ng 2023, Brother Arnel, nangyari ang paghiwalay ng trigo at ng ipa. Isang katunayan lang ito na ang propesiya ay malapit nang magtapos. Dahil mula sa paghiwalay ng trigo at ng pansirang damo, nandito na tayo ngayon sa paghiwalay ng trigo at ng ipa. Ano bang kasunod nun? Nung paghiwalay ng trigo at ipa, ilalagay na ang trigo sa banga ng langit at susunugin na ang ipa at pansirang damo sa apoy. Ngayon, kung may iba pang prophecy, edi pwede nyo ilatag yan. So, yan yung proseso.
So, basa pa tayo. Ang sabi rito, the key to a complete system of truth. The subject of the sanctuary was the key, which unlocked the mystery of the disappointment of 1844. Brother Rani, may susi pala doon sa disappointment noong 1844. Ang alin? Ang subject of sanctuary. Ang sabi rito, it opened to view a complete system of truth. Doon daw sa sanctuaryo, maipapakita doon ang kumpletong katotohanan o kumpletong sistema ng katotohanan. Connected and harmonious. Ibig sabihin, magkakaugnay at magkakatono. Showing that God's hand had directed the great Advent movement and revealing present duty as it brought to light the position and work of these people. So sa pag-aaral daw ng sanctuary, doon daw natin makikita kung ano ang nangyari sa kabiguan ng Advent movement ng 1844 at doon din daw ipapakita ang liwanag kung ano ang kalagayan, ang katatayuan at ang gawain ng kanyang iglesia o ng kanyang mga anak. Sabi nito, and revealing present duty as it brought to light the position and work of his people. Dito rin sa sanctuary, ipapakita ang present duty. Okay, so, ano ba tong sanctuary? Kabisadong-kabisado natin yan, di ba? Courtyard, di ba? Tapos, holy place. Tapos, most holy place. Kaya sabi sa Psalms, mga kapatid, thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sanctuaryo. Sino ang dakilang Diyos na gaya ng Diyos? So ito pala ang daan, yung sanctuary. Ngayon, pag-aaralan natin kung saan na tayo dito sa sanctuary. Kasi yung sanctuary daw, yung subject of the sanctuary, ang magtuturo ng present duty at position at gawain ng bayan ng Diyos. Okay? So, i-connect natin ito sa Mark 13:35. Pakibuksan po ang inyong Biblia sa Mark 13:35. Kasi ito yung present truth eh. Isa ito sa present truth, yung Mark 13:35. Okay? So, i-connect natin sa sanctuaryo para makita natin asaan na ang present duty natin at ang position natin at ang gawain natin asaan na. Okay, buksan nyo, basahin nyo Mark 13:35 para hindi kayo antokin. Sige, pakibuksan. Nakita niyo na? Basa. Mark 13:35. Oo.
nagtiyak na kayo kapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan pawin mo ang pagbuo ng bahay. Kung sa hapon o sa hapon galing, kapag sinarap ng mayon o sa umaga. Tapos, meron sinabing hapon. Tapos, hating gabi. Tapos, pag tilaok na manok o cock crowing. At umaga o morning. Umaga. So, kinuha natin ang mga simbolo. Yung nagpupuyat, ano ba yan? Literal na pagpupuyat. Yung hindi ka matutulog o magdamag. Ang pagpupuyat ng literal, kasalanan niya sa Diyos, di ba? Transgression of physical law. Transgression of physical law is transgression of moral law. Ano ba ang pagpupuyat? Pag pinag-aralan yung salitang pagpupuyat, So what is the legal time? sa Psalms 119, 148, Come. Psalms, basa. Ano, verse? Psalms 119, 148. 119, 148. 119, 148, Psalms. Ang sabi dito, ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo. So yung pagpupuyat pala ay sabi, meditate in thy word. Hindi ka matutulog magdamag. Yun ang meaning. Yun ang symbol ng sinasabing pagpupuyat. Kaya walang kasalanan dito. Pag-aaral ng salita ng Diyos. So sa English naman, ang ginamit, watch. Pag pinag-aralan mo yung watch, maraming meaning. Watch, pagbabantay, pagtingin. Yung relo, watch din. Watch. Ano meron sa relo? Orasan. Oras. Watch din yan. Yung isang salitang watch, pwede rin pagtingin or pagbabantay, bukod sa pagpupuyat. Anong meron sa relo? Oras. Kaya sa madaling salita, yung salitang watch, to know the time. Ayan sinabi natin, Lenny, kung walang pangangaral ng tiyak na panahon, ibig sabihin time prophecy yan, ay hindi matatapos ang gawain. At walang maliligtas, Sister Lenny, di ba? Yun ang sabi. Walang maliligtas kung walang pangangaral ng tiyak na panahon. Kaya nga yung pangangaral ng tiyak na panahon, nilalabanan ito ni Satanas na huwag makarating sa mga tao. Makakapaganda ka pa eh. Ay ilan na lang ang nag-aaral ng time. Ang malungkot, yung mga dati natin kasama, Sister Lenny, na dati natin pinagtatanggol ang time setting, tingin ko ngayon, wala na rin silang time. Kasi tapos na. Sabi ko kaya hindi ko trouble daw. Tapos na din yung trouble. Trouble, sabi nila. At tinatanong ko, ano pang time nyo na pinag-aaralan? Parang wala nang maipakita. So anong kasunod nun kung wala ka ng time? Di no time setting na. Oo. Diba? Ayaw nila ng time setting na. Pero tayo, nakita nyo kanina, meron pa rin tayong pag-aaral ng time. Hindi tayo nawalan.
at mayroon pa rin tayong inaasahan. No? So, to know the time, yung isang meaning ng watch. Yung Panginoon ng bahay, sino ba yan? Si Kristo. Okay ngayon. Hapon, hating gabi, pagtilaap ng manok, umaga, nakuha namin yung symbol niyan. Ang sabi sa pag-aaral ng Biblia, the language of the Bible should be explained according to its obvious meaning unless a symbol or figure is employed. Kailangan kunin mo muna ang symbol at figure bago mo kunin ang obvious meaning. Kung walang symbol or figure, saka ka lang pupunta sa obvious meaning. Yung ibig sabihin obvious meaning, yung unang pagkaunawa mo sa pagkakabasa mo pa lang. Yung obvious na meaning. Pero kung may symbol or figure, yun muna gamitin mo. So ano ang nakita naming symbol dito sa hapon or yung tinatawag na even? Ano bang pangyayari sa kasaysayan ng lupa o ng kaligtasan ng tao na may pangyayari sa hapon o even? Kamatayan ni Kristo, alas 3 ng hapon. So ang hapon na yan, ang natupad dyan, death of Christ. At yan yung sinasabi, yung binabasa ko kanina, na 70 weeks na itinangaral ng mga alagad, na kung saan ay nabigudin sila sa paningin ng mga tao. Kailan nangyari? 3 p.m. Hating gabi o midnight. Ano ang simbolo nito na nakita namin? Nangyari ito noong 31 AD. Ito naman ang pangyayari ng midnight cry. Kailan? 1844. Naghintay sila hanggang midnight. Wait till midnight. Kaya may record yan si Ate Lenny. Yung pagtilaok ng manok o yung cock crowing, ano yung nakita nating symbol? Ito naman yung pagbomba ng Amerika sa Baghdad. Baghdad, first plague. Kailan ito nangyari? Release ng 4 winds. Release ng 4 winds, time of trouble, 7 last plagues, break of trouble, close of probation. No? So, nangyari ang pagbomba ng Amerika sa Baghdad noong 4 a.m. Madaling araw. Kailan? 2003. Napakatibay niyan. Ewan ko bakit. Sasabihin na hindi yan ang kasama sa katuparan. No? At yung morning, yung umaga, ang nakita natin dito, dahil ito pa yung hindi nangyayari, ano ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao na morning nangyari? Buhay ni Kristo. Nung binuhay si Kristo sa libingan, umagang-umaga, morning. Diba? Resurrection of Jesus Christ. Resurrection of Jesus Christ, morning siya nangyari. Ano ang connection nito sa sanctuary? Nung namatay si Kristo, nung 31 AD, at katuparan ito ng hapon, nung nabuhay siya ng maguli, saan siya pumunta? Sa heavenly sanctuary. At yung kamatayan ni Kristo ay katuparan ng courtyard, kung saan yung lamb, yung tupa na pinatay ay si Kristo. Okay, so nangyari ito 31 AD. Itong hapon, no? Ayun natin dyan. Hating gabi dito sa holy place.
Ano ang nangyari? 2,300 days na time prophecy. Mula sa holy place, pumasok, papuntang most holy place. Kailan nangyari? Burahin natin dito. 1844. 70 weeks. Problema. Burahin natin to. 70 weeks. 2,300 days ang time prophecy. Tapos, yung pagtilaok ng manok, natupad naman yan sa most holy place, paglabas. Kasi nung pumasok ng 1844, lumabas naman siya. So, ito naman, ang time prophecy nito, 6,000 years. Sa madaling salita, nung panahon ng mga alagad, pinangaral nila 70 weeks. Panahon ng Advent Movement, pinangaral nila yung 2,300 days. Sa panahon ng PAM, sa Pilipinas, kasi ito na yung panahon ng 144,000 sealing reformation, pinangaral naman ng 6,000 years. At nung paglabas na mula sa most holy place, dito na ito ay natapos ng 2025. Yun namang 21 days prophecy. Ito ay paglabas na mula dito. Ano naman ang ginawa dito? Ito na yung binuhos ang 7 last plagues. Time of trouble, Jacob's trouble, close of probation. 4 winds, release. Yan po ang connection niyan sa sanctuaryo. Anong binasa natin kanina? Your way, O God, is in the sanctuary. Ang sanctuaryo, ang subject of the sanctuary, ang magpapakita sa atin ng present duty and position and work of His people. Kaya naandito na tayo sa morning. Ito na, yung morning. May mali ba? Walang mali, saktong-sakto. Kaya ang malungkot nga, nung nakausap natin yung isang prodigal son, yung sinabi niya, sa 4 na ito, ang natupad lang dyan, yung pagtilaok ng manok. Binawasan ng 3. Yung close of probation. Namili pa. Sabi ko, brother, mataba na yung buya, pinapayat mo pa eh. Oh, yan ang malungkot, ano? Nakakatawa sa isang banda, pero wala, nangyari. May ebidensya ako na yun ang kanilang pag-aaral ngayon. Simula ko ng palay, ang pagkagawa ng hindi maglalagay. Halimbawa na yung setting naman, yung sila na nga lang, lagay niya yung watches, pero wala siyang time setting. Oo. Naka-question mark. Ano yung nagtuturo sa kanila yung tinuturo, ganun din nangungupya ng mga taga Okay. Okay, so burahin natin. Magsusulat na tayo. So maiksi na, malapit na tayo mga kapatid. So, mga kapatid, nandito na tayo sa morning. At nangyari na nga, yung time prophecy ng morning, ngayong November 3, 2025. Yan na yung katapusan ng morning, no? So, ang morning, ang time prophecy nito, 21 days. Ito ay mapatatagpuan sa Daniel 10. At ang katapusan nito, November 3, 2025. Kailan yun? Bukas ba? Sa isang araw? Lunes. Sangayon sa reckoning na ginawa nating pag-aaral. Dahil gumamit tayo ng mosaic calendar, no? Okay, so,
Ngayon, nag-expect tayo ng mangyayari dito. Marami tayong ine-expect. Sa ibang mga pag-aaral, ang ine-expect dito, Ezekiel 9, malakas na lindol, pagdilim ng araw sa katanghaliang tapat. Ang akin ang hinihintay ko, isa sa nuclear war. Yun yung pag-aaral ko. At yun ay malakas na lindol, ano? So, ina-expect natin na mangyari yan. Pero hindi pa nangyayari hanggang ngayon. Pero may sigurado tayong nangyari na. Noong December 2025, hiniwalay ni Senior Mandaragit ang mga tapat na alipin na kasama sa iglesia. So, ang natupad pala sa 21 days, yung siguradong natupad na, ay yung separation of wheat and chaff. Alam nyo, ang bayan ng Diyos, habang hindi pa siya nagiging Babylon o hindi pa siya sinusuka ng Diyos, ang mga nangyayari sa iglesia o sa bayan ng Diyos, ay programa yan ng Diyos. No? Pag pinag-aralan nyo, ang Diyos ang nagdadirect ng direksyon ng iglesia sa pangunguna ng mga ministro. Kapag ang iglesia ay dalisay pa. At ang sabi sa Apokalipsis, sister, ang pagkabahabahagi ng iglesia ay hindi sa Diyos. Sister, kung ang iglesia ay dalisa, hindi magkakaroon niya ng separation. Kasi, Basahin nyo, ang pagkabahabahagi ay hindi yan sa Diyos. desisyon niya ng gano'n, ay hindi mo talaga lang desisyon. Dapat ang iglesia sa panahon ng kung walang ang iglesia. Ay, tingnan mo, yung tayong liwanag, panatag tayo. Mm. Wala tayong ginawa lang ng kahit pag-mood sa kanila, oh, huwag mo kami iwalay, yan, no. No, basta dapat yung pagkabahabahagi hindi yan sa Diyos. Kaya nga, kung pagbabalikan nyo ang kasaysayan ng 5 manggagawa sa 11th hour worker, sa tuwing ang iglesia ay tumatalikod, doon pa lang nagkakaroon ng separation. Di ba ho? Kabisado nyo ng 11th hour worker. Kaya ang tanong, yung ginawang paghiwalay ni Senior Mandaragit, ito ba ay nakapropesiya? Ito ba ay programa ng Diyos? Kung ito ay programa ng Diyos, saan ito sa propesiya? At bilang mag-aaral ng hula, dapat makita natin kung saan ito natutupad. Leader pa ang gumawa. Ang dati, ang ipa kusang umaalis sa iglesia. Pero sa pangyayari, ang leader ang nagtanggal. At ang tinanggal ay yung mga masunurin at matagal nang nagtiis sa pagsunod. Napakalaking question mark, sister. Pero pasalamat sa Diyos dahil naunawaan namin na yung paghiwalay pala na yon ay yung separation ng wheat and chaff. Ito ang babasahin natin tungkol sa paghiwalay ng wheat and chaff. Ngayon pa lang, kapatid, sinabihan niya siya din sa sibuan, now, sinabihan sa kapapaan ng pagdaragit. Ayaw pala yung top, na sinabi na magabak, ang sabi ng record, ang top, na tangay sa hangin ng alay. Hindi ko naman tanggap mo ang hangin ng alay ng magdaragit. Kayo ang sabi niya ako. Kayo ang natangay na hangin. Kasi kayo ang may aral eh. Tama. Matalino ano. O ito, sa Desire of Ages 392, paragraph 2, by the words of truth, the chaff was being separated from the wheat. Bakit? Because they were too vain and self-righteous to receive reproof, too word-loving to accept a life of humility. Therefore, they are angry when their sins are discovered. Yung palang mga ipa, isa sa katangian, Sister Carmen, itong mga ipang ito, kapag nadidiscover ang kanilang kasalanan, ay nagagalit. They are angry when their sins are discovered. Sino ba yung mga nagagalit kapag nadidiscover yung kasalanan? Yun ba yung mga prodigal son?
na alam naman natin na sila'y galing sa pagkakasala at sila'y makasalanan? Sa kasaysayan, sino ang mga nagagalit pag na-discover ang kasalanan? Mga leaders, yeah? Kasi, Baruin mo yan. Tapos dito, marami kong pag-aaral paano mo makikilala ang ipa. Pero marami yan, hindi na natin yan may isa-isa. So, ibig sabihin, may paghiwalay talaga sa pagitan ng trigo at ng ipa. At ito ay may itinakdang panahon. At saktong-sakto naman, Sister Carmen, yung 21 days, 2024 matatapos, nangyari ang paghiwalay 2023 ng December. Ilang araw na lang, 2024 na. At sa ganyang klase ng pag-aaral, kahit pa may diferensya ng 1 year, wala siyang problema. Huwag lang ang diferensya 10 years o 20 years. Katulad halimbawa, sabi nila noong 2023, ako ang katuparan ng Ibong Mandaragit. Eh kailan ba lumabas si Ibong Mandaragit? 1994. Ibig sabihin, nung lumabas ka ng 1994, nung 2023 mo lang nalaman na ikaw pala ang katuparan ng Isaiah 46. Ilang taon yun? 1994 plus 6 years plus 24, 30 years. 30 years mo naunawaan, Brother Rani, bago mo laman na ikaw pala yung Ibong Mandaragit ng Isaiah 46, pero lumabas ka bilang Ibong Mandaragit noong 1994. Hindi nila naisip yun noon. Kasi ang gusto lang nila ipasok yung aral na Ibong Mandaragit na tanggapin lang ng iglesia. Ngayon, lumalabas ang mga katotohanan dahil binusisi pinag-aralan. Anak ka ng Ibong Mandaragit. Lumabas ka 1994, 2023 mo lang nalaman na ikaw ang katuparan ng Ibong Mandaragit. Malilimutin. Diba? Napakalaking kamangmangan yun. Walang pag-aaral na propesya na 30 years mo malaman na ikaw pala yung nakahula. Mamamatay ka na, tapos na yung gawain mo, ngayon mo palang nalaman na ikaw pala yung Ibong Mandaragit. Sige, lakasan mo, sister. Eh, bakit hindi niya kinalaban? Bakit hiniwalay niya pa dong dalawa na to kahit ako hiniwalay na niya? Dahil lang sa Ibong Mandaragit. Dapat, sa harap namin, sinaway niya yung anak niya. Anak ko, wag mo kong gawing katawa-tawa. Hindi ako ang Ibong Mandaragit. Ako ay 144,000. Oo. Yung Mandaragit talaga, oh. Buti na lang, may mga matatalinong bantay ang iglesia, Brother Hani, at hindi agad, opo, siya nga po, ikaw po yung nag-iisang sugo. Kaya kung ano pong sabihin mo, opo, oo na kami. O ano pang ginawa nila, pandaraya. Paggaling sa Mindanao, ang sabi nila, tinanggap daw ng mga taga Mindanao yung aral na Ibong Mandaragit. Kaya ayaw nilang paalisin itong mag-asawa papuntang Mindanao. Pati sa Negros. Yun pala, nung nalaman namin, hindi naman pala pinag-aralan ng masinsinan. Gano'n kayo kasinungaling para lang tanggapin yung aral nyo. Mga mandaragit, napaka mga sinungaling nyo, napaka mandaraya nyo. Yan ang katotohanan yan. Mayroon pa kayong muka na inihaharap sa amin sa kakapalan ng mukha nyo, sa pagsisinungaling nyo at pandaraya nyo. Manhid na. So, mga kapatid, ngayon lumalabas ang katotohanan. Habang tumatagal, lalong tumitibay ang katotohanan. E paano pa kami makakipagkaisa sa kanila? E lalong lumiliwanag sa amin yung ginawa nilang pandaraya para lamang maitanghal yung anak niya na maging kapalit niya. Dahil sakin siya, matakaw siya, walang kabusugan siya. Pati yung political dynasty ng sanlibutan, gusto niyang i-apply sa iglesia.
Di ba ang political dynasty ang gustong ipalit anak nila? Kasi ayaw nilang mapunta yung kapangyarihan at kayamanan sa ibang tao. Pinapalit. Wala, just sa theocratic form of government kasi, ang Diyos ang maglalagay ng leader, hindi yung haring tao. Kapag ang haring tao na naglagay, monarchal na yan, i-search nyo sa Google. Kaya sila, hindi na theocratic, monarchal na sila, may human leader na sila, may kingly power na sila, may controlling power na sila. So, ayan mga kapatid, ang nakita naming katuparan sa 21 days ay separation ng wheat and chaff. Diyan kami sigurado. Yung lindol na malakas, ewan natin kung mangyayari hanggang Lunes. Yung pagdilim sa katanghalian tapat, abangan natin hanggang Lunes. At yung nuclear war, abangan natin hanggang Lunes. Pero, sang-ayon dito sa 10 virgins. O, panghuli na to mga kapatid. Ang sabi dito, Revelation 14 verse 4. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. Sino tinutukoy dito na virgins? Kilusan. Sa madaling salita, hindi nahawa sa babae, sa Tagalog. Ano ho? These are they which follow the Lamb, whichsoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Ang mga ito hindi nangahawa sa babae sapagkat sila ay mga malilinis. Ang mga ito ay ang nangsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Ito yung 144,000. Sila daw ay mga virgins. O sa madaling salita, hindi sila nahawa sa malalaking iglesia. Okay. So, yung salitang virgin, saan natin makikita? Sa 10 virgins. Parabolic prophecy of the 10 virgins. Sa Matthew 25 verse 1, ang sabi, then the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Kung magkagayoy, ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga inuwan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. So ito na yung sinasabi ko. Kailan natupad itong 10 virgins? Sa 4 SP 242 paragraph 3, in the parable of the 10 virgins, Matthew 25, the experience of Adventists is illustrated by incidents of an Eastern marriage. Then shall the kingdom of heaven be likened unto the 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. The widespread movement under the proclamation of first message answered to the going forth of the virgins, while the passing of the time of expectation, the disappointment, and the delay were represented by the tarrying of the bridegroom. After the definite time had passed, the true believers were still united in the belief that the end of all things was at hand, but it soon became evident that they were losing to some extent their zeal and devotion, and were falling into the state of denoted in the parable by the slumbering of the virgins during the tarrying time. Dito naman sa Great Controversy, ito 8th edition, 393 paragraph 1, the parable of the 10 virgins of Matthew 25 also illustrates the experience of the Advent people. In Matthew 24, in answer to the question of his disciples concerning the sign of his coming, of the end of the world, Christ had pointed out of some most important events in the history of the world and of the church from his first to his second advent, namely the destruction of Jerusalem, the great tribulation of the church under the pagan and papal persecutions, the darkening of the sun and moon, the falling of the stars. After this spoke his coming in his kingdom, and related to the parable describing two classes of servants who look his appearing. Chapter 25 opens with the words, this shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. Here is brought to view the church living in the last days. The same that is pointed out in the close of chapter 24 in this parable, their experience is related by the incidents of an Eastern marriage. Isa pa, gusto ko muna basahin lahat bago natin kunin. Sa Cross Subject Lesson 406 paragraph 3, as Christ sat looking upon the party that waited for the bridegroom,
he told his disciples the story of the 10 virgins by their experience, illustrating the experience of the church that shall live just before his second coming. So, ayan ang mga palatandaan, ano? Kung kailan matutupad ang 10 virgins. Una, ang 10 virgins natupad sa proclamation ng first message o yung pangangaral ng 2,300 days noong 1844. First fulfillment. Okay, ang sabi rito, may sinasabi pa, the church that shall live just before his second coming. Ang sabi rin dito, here is brought to view the church living in the last days. So kung papansinin nyo, nangyari noong 1844 at mangyayari din sa atin, sa panahon na kung saan darating na si Kristo. Yung in the last days. Ang sabi pa rito, the 10 virgins are watching in the evening of this earth's history. Brother Rani, kailan ba yung evening ng earth's history? Close of probation. Yung tinanong mo si Senior Mandarajit, di ba? Yung darkest, anong pagkakasabi ni Sister White? Covered, darkest covered earth. Close of probation. Ang sabi nito, evening of this earth's history. Close of probation. Diyan mauulit muli ang 10 virgins. Okay? So, balikan natin ang 10 virgins. Kung mangyayari yan, sa close of probation muli, ano ba ang nangyari sa 10 virgins? May 10 dalaga. Yung 5, pare-pareho silang virgin. Pare-pareho silang hindi nahawa sa babae. Isa yung pare-pareho itong reformador, Brother Rani. Yan ang interpretation natin noon, di ba? So, yung 5, foolish. Yung 5, wise. Bakit naging foolish yung 5? Walang reserbang langis. Walang extra langis. Ano ang dahilan bakit naging wise yung 5? Kasi may extra langis. Diba? Nakatulog sila habang naghihintay sa bridegroom. Pero nung dumating na, nagising sila, yung foolish, ubos na yung langis. Yung wise, may reserva pa ako. Ano ba nagsisimbolo sa langis? Holy Spirit, truth, at yun ay present truth. Kasi there are many precious truth contained in the Word of God. But it is the present truth that the flax needs now. Present truth. Para one word. Yes. Kaya nga ito mga kapatid, bago mangyari ang November 3, 2025, binigyan tayo ng reserbang langis. Yung pag-aaral kanina na ibinigay ni Brother Rani, reserbang langis yun. Katotohanan yun na pwede nating mapagbulay-bulay kung may mangyari man o wala sa November 3. Oo, kung walang mangyari. Kung may mangyari, andyan pa rin siya. Pero bakit na tayo sa langit? Kung walang mangyari, magagamit natin siya. Yun ang ibig sabihin ng reserbang langis. At kasama nga dyan, yung sinasabi kong 40 days and nights. Bakit? Kasi nilagay itong 40 days. Nung binihoy si Kristo ng umaga, bago siya umakyat sa langit, may 40 days and 40 nights pa. At napagkaisahan namin na ito ay 40 literal days. Ano ang ginawa ni Kristo ng 40 days and 40 nights? Maaring nangaral siya at binisita niya ang mga apostol. At saka sigurado nagbigay siya ng babala din doon. Nag-warning din siya na magsikap kayo kasi pagdating to, magkakaroon ng distraction ng sanlibutan, sikapin nyo na magawa nyo ang kalooban ng Ama. Di ba? Siguro ganun ang mga sinabi ni Kristo. Kaya nag-ikot pa siya ng 40 days and 40 nights. Hindi naman siguro natulog siya ng 40 days and 40 nights. May alam ka, Brother Anid? Ano yung ginawa ni Kristo? Yun lang. Yung sinabi niya. Pero sa 40 days and 40 nights, hindi detalyado. Kung unang araw, saan siya nagpunta, basta ang kwento lang, nagpakita siya kay Tomas. Nagpakita siya sa mga ilang apostol na din sa Emmaus. Oo. Sabi niya, dito.
butas o, tingnan mo nga, butas o, yun ang palitomas o. Di ba? Ako yun, ako yung pinako sa krus o, tingnan mo butas, sumuot ka pa dyan, butas yan. Kaya tinusok pa ni Tomas eh. Di ba? Kabilang doon sinabi si Maria ba yun? Pag nabulig, huwag mo na akong hintayin. Oo. Oo. So, yun ang mga nakasulat na mga pangyayari, no? Yes. Oo. Mahilig kasi Yakap na yakap si Maria eh. Ayun siguro. Si Juan kasi ganun. Si Juan, no? Kala ko si Maria. Ibig sabihin, so maaaring pwede rin nag-warning siya, no? Sa loob ng 40 days and 40 nights at kinomfort niya yung mga alagad. So, ayan, So, to be exact, matatapos ang 40 days and 40 nights mula November 3. Ito ay matatapos ng 40, i-plus nyo nga. Tingnan nyo, bilang kayo ng 40 mula November 3. Mga December 10. No, tingnan nyo ang kalendaryo para may specific tayo. December 13. November 3 plus 40. May time setting pa rin tayo. Hindi pa rin tayo nawalan. Yan, December 13. To be exact. 2025. Alam niyo bakit hindi pa rin ako isang event nga binabantayan ko yung war ng nuclear. At ngayon, kung inyong susubaybayan ang balita, mainit na mainit ngayon ang bantaan ng Amerika at ng Russia na magkaroon ng nuclear war. Yung mga hakbang na ginagawa nila ay papunta na ron. Kaya possible pa rin na within 40 days na to ay mangyari pa rin yung mga ini-expect natin na mangyayari na hindi pa nangyari mula noong 2003 hanggang ngayon. So ako, bilang isang mangangaral ng propesya, dahil nandito naman ito, hindi naman lumayo. Yung 40 days and 40 nights, nakaugnay naman sa morning. Na nung binuhay si Kristo, binigyan siyang buhay na walang gan, may 40 days and 40 nights pa siya, connected. Di ba? Kaya ako, sa personal ko, yan muna ang i-apply ko. Pag natapos yan, saka ako, kung wala pang pag-aaral na bago, saka ako gagamitin yung langis ni Brother Rami. Sa ngayon, yung langis ko muna gagamitin ko kung walang mangyayari hanggang November 3. December 3. I'm sorry. Hindi. December 16. November 3. Naman yan. Bago ko i-apply yung 40 days. Di ba? Kasi hindi pa naman tapos. November 3 pa, Lunes pa eh. Plus 40, December 13. Tama ba? Hindi ko nakwenta ha. Kayo na lang nagkwenta. Yung 14, 1 month, it is also 31 days. December ay 31 na ang November. Ang Jewish calendar kasi 30 days. 30 days. Mula ng Plus 40. minus 30. December 13 nga. Kasi November 3. Ang 1 month in November is 30. Nakuhaan na mag 3. I-add mo ba December 3 plus 40 equals 43 minus 30 equals 30. December 30. No, December 13. To be exact. Yan ang katapusan ng 40 days natin after buhayin si Kristo. Amen. Praise God. Dahil hindi tayo pinabayaan at tiwangwang, meron pa rin tayong pag-aaral kung walang mangyayari. Ang ano sa nakakahamon at nakakatawan sa kami. Sana, yung kabila ng ating kasama ay hindi sila nagtundok. Nagtundok na eh. Bago pa dumating ng 2024, nagsabi na sa 2024, tapos ang time of trouble, mga lang pang sabihin sa libutan, dalawang hanggang. Ha? At yun ang tinuro nila. Hanggang ngayon, pinanindigan nila yon yung pangangaral sa labas. Kaso na kayo na mga pag-atorte niyo. Ipang libutan na pangangaral niyo. Hindi sila mag-passport. Yun pala, sa cellphone lang daw pala. Na-prank tayo. At ngayon, palala ng palala, dahil nalaman ko kay Brother Kokoy, ewan ko lang kung sinasang-ayunan ni Kuya Tan, ni Ibong Mandignon, Senior Mandaragit,
yung 4 watches na yan, isa na lang dyan ang natupad, yung pagtilaok na lang. So, yan mga kapatid, Mamilit talaga eh. so, sa mga nakakasubaybay, palagi kami magkakasama, kaya lalo kami napapatibay na hindi lang umiikot sa isang topic ang mga pag-aaral namin. Kung hindi progressive, developing. Ewan ko, Sister Carmen, sa pag-i-stay mo doon, kung sila ba ay one God sila paikot-ikot, alam ko no? At doon sila nagpaikot-ikot sa one God. Wala nang time prophecy. Pati sa Revelation 17, wala. Pero meron tayong pag-aaral ng Revelation 17. Kasi sila person, one God lang. Kaya nga. Kaya tama na ang time prophecy, inalis ni Satanas sa isipan ng mga anak ng Diyos. At ang malungkot, even the elect will be deceived. Alam mo mga kapatid, yung alisin mo sa isip mo yung pag-aaral ng time prophecy, ang laking factor noon sa kaligtasan. Iyan, ako sa personal ko hindi tayo pare-pareho, pero ako, ang nagtutulak sa akin, kaya ako nagsisikap sumunod. Iyang mga propesya na yan. Kasi hindi ako yung tipo ng tao na basta mo lang mapapaniwala, tapos susunod na ako sa'yo. Pag wala kang malalim na dahilan, hindi ako susunod. Ba't wala ba akong sariling isip? Para gawin ko kagad yung dinidikta mo sa akin? Hindi. Wala, ang pag-aaralan ko rin yan. Pag napatunayan ko yan, kahit hindi mo ko utusan, gagawin ko yan. At yun ang tulong ng prophecy sa akin. Yan talaga ang nagpapala sa akin, prophecy. Kaya, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy tayong pinapakain ng pinatabahang guya. Hindi pinapayat na guya. At nagpapatuloy, kung sa tingin ng iba tayo ay mabibigo nitong November 3, walang kabiguan. Kasi ang kabiguan, Brother Arani, nangyari muna bago ibibigay sa iyo yung sagot ng ilang panahon, taon, o buwan. Hindi rin agad ibigay yung Oo, liwanag. Pero pag ganito yung nabigay sila nila agad, nagpauna na ang Diyos sa ibang mga pioneer na hanggang autumn. Okay. Yan. Hanggang autumn. So, sila nila, nasit aside na siya kasi nga, pinanawa ng Diyos yung October Hindi sa kanya pinanawa yung October Hindi sa ibang mga pioneer. Ngayon ay, ang punto lang dyan, continuation of study. Paunawa ng Banal Espiritu Pasto na dapat bukas. So, yun nga, kasi reserba Paano mo ba gagamitin, Brother Rani, yung reserba? Ibig sabihin, reserbang langis, nandiyan na yung langis. No, di ba? Hindi mo palang sinasalin sa ilawan. So, ibig sabihin, bago maubos, alam mo may langis ka. Di ba, Brother Rani? Bago pa maubos yung unang langis sa ilawan mo, alam mo may langis ka, alam mo may isusunod ka. Kaya mangyari man yung November 3, alam natin na may bago tayong present truth na pansasalo, na hindi tayo, Diyos ko, ano ba nangyari? Bakit ganito? Bakit wala nangyari ng November 3? Diba? Hindi tayo ganon. Na para tayong batang iyak, kundi salamat sa Diyos ko dahil natupad sa amin yung pangyayari sa 5 wise virgin na kami ay may reserbang langis. Diba? So ano na naman, bagong liwanag na naman to, Brother Arnel, na ang sabi, ang 10 virgins ay mauulit sa close of probation. Ayan na naman kayo. Ayan na naman kayo. Bago. Bago na naman. Paglagyan sa inyo. Nung kami nabigo, naggalit kayo sa akin, nanuya kayo. Tapos, ngayon, mayroon kaming reserba. Galit na naman kayo. Ayaw nyo na naman. Ay, tsamba na naman yan. Si Tata 31, si Tata. Pero, siyempre sa ngayon, hindi pa natatapos itong 6,000. 6,000. Doon matapos sa kanya. Ayun, matagal na nating pinag-aaralan yon yung sa kamatayan ni Kristo. Sabi ni Maylin, malay mo makatsamba. Okay yan, malay mo makatsamba. Sabi mo kay Brother Kokoy, Brad Koy, pag kami ang tumama, sigurado, hindi kayo maliligtas. Waglit kayo kasi alam ko, pag hindi ka naniwala sa present truth, hindi ka maliligtas kahit gaano ka pa masunurin at mabait. Pero kami, kung kami magkakamali, may pag-asa pa kami hanggat may buhay kami. Kasi mag-a-adjust lang kami. Tanggapin namin yung aral nyo kung yan ang tama. O hindi nangyari paano kung makatsamba? Paano kung tumama, Brother Arnel?
hindi sila naniwala sa present truth. O, wala na. Makakahabol pa ba? Makaka-recover pa ba? Hindi na. Tapos na. Sino ang wise? Ay, di yung, Pero nang may Na- reserba. yes, yung naniwala ng mas ahead of Yung time. nakachamba. Yung nakachamba. Sa school, pag nag-aaral ka kasi sa school, hindi ka, yung mga nag-aaral ang magkakamali. Oo. Yung walang exam, yung hindi nag-exam, hindi na magkakamali yun kasi walang chenikan, walang zero. Walang wali. Wise, di ba? Oo. Wise. Kaya sabi, daig ng wise. Ng maagap ang matalino. Kristo nga nagsabi, mapalad ang aliping yaon na siya ay nagbabantay. Ayan. Oh. O, yung pagbabantay, pagiging wise yun. Yung to know the Babantay. time. To know the time kasi yung wise servant Oo, eh. wise servant. So, ayan, natupad na naman ang 10 virgins sa panahon ng close of probation at ito pala yung reserbang langis at ito yung pinag-aralan natin mula kay Brother Rani hanggang ngayon na itong 40 days and 40 nights. So, purihin natin ang nag-iisang Diyos na buhay, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang nag-iisang Diyos na mandalalang, ang Diyos ng ating Panginoong Jesus, ang Diyos ng mga anghel at mga arkanghel, ang Diyos ni Elias at ang Diyos ng 144,000 sa patuloy na pagbibigay sa atin ng pagkain sa kapanahunan. At siyang nagbibigay ng inspirasyon sa atin, Brother Arnel, hanggang ngayon. Amen. So, pagpalain po tayong lahat ng ating nag-iisang Diyos. Magandang hapon at happy Sabbath muli. Amen. Okay. For me. Ilagay ko pala rito, CP. Yan. Second fulfillment. For one The Bluetooth device is ready to pair. So, ang second fulfillment ng 10 virgins ay ng close of probation. Successfully. Sa atin pong pagtatapos, sa atin pong itayo at awitin ang hymn number 41, O Splendor of God's Glory Bright. Sing. Number 1. Oh, splendor of God's glory, from mighty to living light. Oh, light of light, God's living spirit, today is living in. Oh, that is let falling over radiance, the Spirit sanctifying upon earthly senses. Oh, joyful be the passing rain, with birds as clear as morning dream, with birds like moon and shining bright, our souls and children by the night. God's glory fills the earth and sky. Let him offer all our lives. Our God said, His children can and sing our God's glorious name. Ikaw na Ate Lindy, mag-pray. Hindi ka pa nag-pray. Kung nag-opening prayer kanina. O aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Kayo ang aming nag-iisang Diyos na naglatag ng langit at ng lupa. May lalang na aming buhay at lahat ng bagay. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ni Elias at ng 144,000, pinasalamatan po namin kayo sa maghapong ito na araw ng Sabat
sa mga napag-aralan namin. Patuloy niya nawa kanilang karunungan sa pagkaunawa ng mga salita. At kayo nawa ang mabigyan ng papurit pangal, hindi sa aming mga sarili. Patuloy buksan ang aming mga puso at isipan upang maunawaan na nilubos ang bawat punto ng katotohanan at mangyari nawa na yung kaluban na magwakas ng kasamaan ng lupang ito. At kami nawa ay maging handa sa takdang oras at araw na gagawin yung paglibaan sa lubutang ito at lalo na sa pagbabalik na yung bugtong na anak na aming ama. At nawa po sa sandaling aming paghihiwalay ngayon, sila si Carmen, si Sir Inday Alona at kanyang anak ay papunta doon sa pagbisita. Ang inyo na pong piling anghel mag-ingat sa kanila. Ngayon sila sa lamang uri ng kapamakat na sa mga pangyayari. Dahil din sa amin, maiwan dito. Ang inyo pong piling anghel patuloy siguin upang kami turo at gabayan. At bigtisin kami sa isang pag-ibig at katotohanan kasama ng mga kapatid na nasa Mindoro, nasa Mindanao, at gayon din tulungan sila Brother Sis. Kayo pong bahala sa kanila o Diyos. Amin pong humihiling na pagpalain kami sa isang linggong katahaki namin. Kung inyo, ano man ang inyong kalooban, ang pag-ingat nawa ng mga piling ang ipagkaloob sa amin at ang pangailangan ipagkaloob. Amin pong binalik sa inyong papurit parangal kasi salamat. Inyo nawa kayong patuloy na kawaan at kapagan sa mga pagkukulang at kalikuan dahil sa inyo pong kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakalantaman. Amen. Magandang Hapon, happy Sabbath. Hapon. So, magandang hapon at happy Sabbath. Hanggang dito na lang yung live. May lakad pa sila, Sister Carmen, kaya inagahan namin yung tapos. Magbibisita rin sila. Oh, hindi pa sila Sabat pa pala. Ano muna tayo, mag-wait muna tayo. Hindi, Sabat, brother. konting brainstorming tayo habang hindi pa lumulubog. Mayroon sa identity card. Si Brother Alex mukhang wala ngayong mahapon ah. Mayroon, no? Okay, so magandang hapon. Tapos kami na maaga dahil may bibisitahin sila Sister Carmen. Iglesia, bisita. Magandang hapon at God bless us all. Happy 1 week